Sandali itama lang natin kasi meron dalawang bagay na pinalalabas na kwento itong mga Duterte haters. Number one, keso ito daw si Bato ay pugante na. Unang-una, hindi po yan ang sinabi ng Supreme Court na pugante na po ito si Bato at sinasabing valid yung warrant. Walang ganyan. Nag-iimbento na naman tong mga tarantadong to. Tapos, sinasabi pa nila na para bagang masama yung pagtakas ni Bato. Gago pala kayo eh. Mismo na nga yung presidenteng sinasamba ninyo, sinasabi niya, hindi huhulihin si Bato. Yung mismong DILG secretary, sinasabing walang valid na warrant. So yung pagtakas niya, nung panahon na yon, ay hindi ibig sabihin kasalanan o yung pag-alis niya sa Senado. Kaya maling-mali yung gagamitin ninyong pagtakas. Napakalabo talaga ninyo. Ngayon, kesyo ang dating, parang tinulungan ni Robin Padilla si Bato. Wala kang kasalanan yung tao eh. Hindi naman siya pugante. Sa pananaw ninyo, syempre pugante. Lahat naman sa inyo masama, basta Duterte. Pero hindi yan ang katotohanan. Kahit itanong nyo sa kanino mga abogado, hindi yan ang sinasabi ng TRO. Ang mga nagsasabi lang ng ganyang klaseng kwento ay yung mga Duterte haters na analyst, mga lawyer at mga din kuno dyan. Yan lang po yung nagsasabi na yung TRO, ibig sabihin yan, dapat nang hulihin si Bato. Walang ganyan. Bakit? Doon sa huling binanggit doon sa issue ng Supreme Court, sinabi doon, re-resolbahin ang lahat ng issue pagdating po dyan sa ni Bato, warrant ni Bato. So ibig sabihin, sandali lang, relax lang muna kayo. Huwag nyo kagad sabing pugante. Yan ang hirap sa inyo kasi masyado kayong bitter sa mga Duterte. Takot na takot kayo sa mga Duterte. Yan lang ang totoo dyan. Takot na takot kayo sa mga Duterte. Kaya pilit ninyong ikukulong yung mga kakampi niya. Pangalawa, yung pinalalabas nila na masama daw yung pag-agaw ng Senate presidency at yung pagpunta daw ni Bato doon para baga sinasabi ano yan kaya pumunta si Bato para agawin ng Senate presidency. Mga tarantado kayo. Demokrasya po tayo. Kasama po yan sa demokrasya. Yung majority at minority, ibig sabihin paramihan talaga na numero dyan. Hindi ho masamang agawin ng Senate presidency, mga tarantado kayo. Sa katunayan, makinig kayo. Sa katunayan, yun din yung ginawa ninyo kay Chis Escudero inagaw din ninyo So, ibig bang sabihin nun, iiyak na tayo porket nakuha? Tingnan ninyo, nung panahon na inagaw nila Soto itong Senate presidency, sino ang nagpasumpa pa sa kanya? Di ba si Chis Escudero? Sports lang! Pero itong minority ngayon, lalong-lalo na yung mga bibida-bida, yung bibida-bida dyan, si Soto, si Lacson, yung tatlong pinklawan na nandyan, yan yung mga bibida-bida na feeling mo, nagawa ng candy. Mga gago, ganyan talaga sa Senado. Demokrasya dyan. Kung sino marami bilang, nasa kanyang leadership. Parang pinalalabas nyo, masama yung ginawa ni Batong pumasok siya at bumoto siya at para mapalitan ng leadership. Kasi alam mo kung bakit nila pinapalabas yan. Kasi hindi ho nabenta. Hindi ho nabenta yung sinasabi nila na kaya pinalitan ng leadership ay dahil hindi itutuloy yung impeachment. Tinuloy agad-agad. Imagine niyo to inuna pa yung impeachment na ituloy o mag-convince sila sa impeachment court kesa yung hearing tungkol sa Senate siege o yung pag-atake sa Senado. Diba? Ay naku naman. Pahiya kasi kayo doon. So kung ano-ano ng propaganda pinalalabas nyo ngayon na kesyo pugante si Bato, kesyo masama yung ginawa ni Robin, kesyo ang motibo lang pala kaya siya pumasok para agawin Senate presidency. Walang masama doon. Demokrasya tayo. Ang problema sa inyo, asal marshalo kayo